mga kapatid. So may clash. Amen. Now the natural tries to match the spiritual, always with a carnal impersonation. But as it was with Esau and Jacob, it will not work. Esau, Jacob, it will not work. Bakit? Amen. Si Esau, walang interes sa birthright. Sino bang may birthright? Si Esau. Literally. Amen. Gutom siya. Anong ginawa niya? Amen. Pinagpalit niya yung birthright niya sa isang mangkok na porridge. O sa atin pa, arroz caldo. Right? Hindi mahalaga sa kanya yung birthright. Sa kanya yung birthright. Pinagpalit niya ng isang mangkok na arroz caldo. Right? Why? Before the beginning, sabi ng Panginoon, I love Jacob, I hate Esau. Right? Bakit? Bakit minahal naman ni Jacob? Remember, Jacob was a supplanter. Mandaraya. Pero in the mind of God, he was a seed. He was a seed then. That is why, amen, meron siyang pagpapahalaga sa birthright. Tayo din ganon. Tayo ay seed to begin with. We were in the mind of God to begin with. Kaya ganun na lang ang desire natin sa truth. Ganun na lang ang desire natin sa Word of God. Ang daming offer ang mundo na ito. Hindi ko sinabi na i-reject nyo yan. Pero kung yan ay kokontra na, amen, hahadlang na sa daanan mo. We know that, mga kapatid. Because why? Yung perfect will, yung sovereign will of God, hindi mo pwedeng hadlangan yon. If you are predestinated. That's the reason why si Balaam, mga kapatid, amen, inaccept niya yung offer ni Balak. Right? Sinunod niya yung offer ni Balak instead na yung salita ng Panginoon. But again, the Word of God will never change. Amen. Right? Simple lang ang gusto ni Balak. Because Balaam was a prophet, gusto ni Balak sumpain yung Israel. Amen. Sinumpa ba niya yung Israel? Hindi niya pwedeng isumpa. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng isumpa yung pinagpala ng Panginoon. Amen. Hindi mo rin pwedeng pagpalain yung sinumpa ng Panginoon. It's already finished in the mind of God. Kaya pagdating sa bride, mga kapatid, hindi mo pwedeng pilitin. Kung hindi siya bride, hindi talaga siya tatanggap sa mensahe na ito. Wala tayong magagawa. Amen. Nalala nyo yung type ng prophet? Yung nuts and bolt? Kahit anong pilit mo yung nuts, kung hindi sila magka-size, hindi talaga pwede. Masisira yung thread. Ganon din, mga kapatid, pag pinilit mo yung tao, amen, or pinipilit niya ang sarili niya maging bride, hindi naman siya bride. Mahihirapan lang siya. Right? Kasi hindi naman to pilitan. Ito ay pagtatalaga. Amen. Naalala niyo yung mga alagad na gustong umupo sa kaliwat kanan ng ating Panginoon? Amen. Wala pa man sila doon, gusto na nilang pumosisyon. Anong sabi ni Lord? Hindi ako ang nagdidesisyon yan. Naka-decide na yan. Right? Nakalaan na yan. In other words, no one can change your destiny. If you are a bride, you are always a bride. Dito lang natin nalaman ngayon sa panahon na ito. Bakit? Inilatag sa atin ang kapunuan ng mensahe na ito. Hindi mo pala pilitin yung sarili mo. Hindi mo pala kailangan pagsikapan. Bride ka. Pero maraming nagsisikap. Right? Amen. Mga kapatid, kailangan maging mabait kayo. Amen. Sermon yan ng pare.
Right? Mga kapatid, magmahalan tayo sa isa't isa. Pero yung pare naman, ang galit sa kapwa. Galit sa administrasyon. Mga kapatid, magmahalan tayo sa isa't isa. Pero pag wala ng misa, kung kulang na lang, sumpain niya si Duterte. Amen. So hindi po pwede, mga kapatid. Amen. Si Jacob, kahit na marami siyang kakulangan, dumating sa punto ng buhay niya, na-meet niya yung angel of the covenant. Amen. Anong ginawa ni Jacob doon sa angel of the covenant? Nakipag-wrestling siya. Right? Amen. Sabi ng angel, bitawan mo ako, magbubukang liwayway. Magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pagpapalain. Amen. Sige. Amen. Mula ngayon, hindi ka na Jacob. Ikaw ay Israel na. Nasaan yung blessing doon? Amen. Nung na-receive ni Jacob yung new name, bless siya literally. Right? At dahil marami na siyang alagang hayop, pinagpala na siya ng Panginoon. Amen. Nung umuwi na siya, gusto niya makipagkasundo sa kapatid niya. Yung kapatid naman niya naghahanda. Pag dumating si Jacob, amen, patayin niyo silang lahat. Right? Kaso lang, wise si Jacob. Dati supplanter. Tuso, pero yung tuso, katusuan niya, ginamit na niya ng tama. Nagdala siya ng maraming mga peace offering na mga hayop. Kaya nung matanaw ngayon ni Esau ang kanyang mga kapatid, Kuya! Sa'yo lahat to! Samantalang binigyan na niya ng instruction yung mga tauhan niya, pagdating, patayin niyo agad sila. Nung nagbunutan na yung mga tao ni Esau marahil ng tabak nila at susugur. Hoy, sinong sabi? Ba't teka muna, sabi mo kanina pagpapatayin silang lahat. Kanina yung ngayon, hindi na may dalang offering iyo. Diba? Marami bang ganyan in this day? Mga ministro? Oh, basta malaki yung binibigay mo. Right? Bunot na sila ng, wag. Sabi mo kanina, pagpapatayin, sabi ng mga tao niya. Kanina yon, ngayon hindi na. Di nyo nakikita, ang daming peace offering. Tayo napunta ron. Esau, Jacob kasi yung nabasa natin. Amen. Magkaiba talaga sila. Now, ilan na lang ito mga kapatid. Amen. Hallelujah. God has His church. And that's it. Nandyan na ba siya? Yes. God has His church called. Natawag na ba? Ano ba? Name. Pinangalanan na ba ng Panginoon? Yes. Anong pangalan? Pangalan niya. Amen. And set aside. Nangyayari na ba ngayon sa ating time? Yes. Nung mabuksan yung seals, lahat ng name ng bride ay naroon. Hallelujah. At patuloy yan na pre-preach hanggang sa ating time. At lahat ng mga name nila ay naroon. Ang mga kapatid ay magre-response ng ano? Amen. Yes, Lord. Bakit mga kapatid? Our name in that book is not the literal name, but it's the mystery being unfolded. And the elect, the predestinated seed will accept it because why? Amen. They are part of it. Sa una, marahil hindi natin maintindihan. Amen. Pero dumating yung decreed season, mga kapatid, nauunawaan natin. Amen. Kung yan ay patuloy na pinipreach, naintindihan natin, ako pala yun. Right? It's me. Ako pala yun. Amen. At nangyari ngayon yan sa ating time. Amen. So, tandaan natin, tinawag, pinangalanan, nilagyan ng pangalan, in other words, set aside.
and in the age that she lives in, He'll reveal Himself to her each and every time, just as He said in Romans, the 8th chapter, that the foreknowledge or predestination of God might stand sure. Amen. If you are a bride, you are always a bride. Hindi pwedeng mawala sa iyo yung katawagan na yan. Hindi po yung pangangaral nung una, mga kapatid, magpakabait kayo mga kapatid para ma-qualify kayo maging bride. Mali yun. Wala pong application form ang bride. Ang bride, ay bride na siya before the foundation of the world. Quote, yes, in the mind of God, amen, naroon ang bride. Before God was God, the bride was already in His mind. Amen. Dito mo yan na-recognize in this day. Why? Amen. Binigay sa iyo ngayon yung kanyang pangalan. And you realize, recognize who you are. Now, sabi niya rito mga kapatid, 2 quotes. That's that great person, the Lord Jesus. He was Jehovah, God veiled in flesh. The Bible said, whatever you do in word or deed, do it all in His name. The Bible said, the whole family in heaven is named Jesus. And the whole family on earth is named Jesus. Let's pray in His name. Live in His name. Teach in His name. Die in His name. Buried in His name. Baptized in His name. Resurrect in His name. Go to heaven in His name. That's His name. And His bride is named what? Mrs. Jesus. I'll take a people out of the Gentiles for His name's sake. Tinawag na. Amen. Binigyan na ng pangalan. Sinet aside na. And I believe with all my heart, she is now ready for that going away. Bakit? Sa other side naman nakikita na natin, palamig na ng palamig. Right? Palamig na palamig, mga kapatid. Pabalik. Hindi pa aabante, hindi pasulong, patras na ang karamihan, mga kapatid. End time? End time. Marami na pong patras. Amen. At salamat mga kapatid, we move as the Lord move us. Hindi tayo yung nagmamadali. Tulad ng aking sinabi, pag 1 step ang Lord, 1 step din tayo. Pag 2 step siya, 2 step tayo mga kapatid. Hindi tayo naiiwanan, hindi rin tayo extreme. At yan ang tunay na bride ng Panginoon. At naroon, kung nasaan daw yung name, naroon ang true worship, right? Amen. Ang true worship ay nandoon sa dako na kung saan inilagay niya yung name. Saan niya nilagay yung name? Dati, isang lugar. Pero ngayon, nilagay yung name sa kanyang manifestation sa flesh. It was Jesus Christ. And in this day, nilagay niya yung name, amen, sa kanyang bride. Now, there is fine people in the world. There is fine people in the world. Fine churches. Amen. But there's one Mrs. Jesus Christ. Talagang alam ng prophet ang kanyang sinasabi. Dito, Brother Eric, sa 64 para makita natin yung natural. There is fine many women in this building tonight, fine loyal woman. But there's one Mrs. William Branham. Hindi po marami. Isa lang. She's the one goes home with me. She's the one that's my wife. There is fine people in the world, fine churches, but there's one Mrs. Jesus Christ, and that's who He's coming for. That's where His name lays. There is where His worship is. Amen. Anong pagkasabi?
Amen. That's where His name lays. There is where His worship is. In her and her alone. Grabe mga kapatid. Amen. Kung paano natin pinupuri ang ating Panginoon, pinupuri din niya ang bride. Alam niya ang bride, kailanman hindi mahuhulog. Alam niya ang bride, hindi tatalikod. Alam niya ang bride ay mananatili hanggang sa dulo. Alam niya ang bride ay mafifid ng unfailing body work. Amen. Alam niya ang bride, hindi maglalaro. Alam niya ang bride, hindi matatangay ng Antichrist. Because why? Ang bride ay Christ in this day. Quote, ang daming quote. Hallelujah. Christ means anointed. And the bride is so anointed with this Holy Spirit. Amen. In this day. Hallelujah. That is true. We find that to be true. Hallelujah. Now, that's why all we do in word or in deed, we do it in the name of Jesus Christ. And you are named, what? Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Amen. Now, that same quickening power of God presented in both of these prophets, look at their names, are almost the same. Elisha, Elijah. See? The bride and the groom. Types. Now, of course, we know Elisha is not a woman. But it's a type. Just like Joshua and Caleb. Caleb is not a woman. But it's a type. See? The bride and the groom. One of them is Mr. Jesus. The other one is Mrs. Jesus. You see, almost the same, just between the he and she. Clear? So, ang anti-word, antichrist, mga kapatid, amen, na ilalagay na sila sa kanilang position. Ang bride, na ilalagay na rin siya sa kanyang position. Amen. She is called, she is named, she is set aside, and waiting for that body change to meet Him in the air. At lahat ng mga messages na naririnig natin, nagko-confirm, really, amen, we are almost there. So right now, mga kapatid, alam dapat natin kung saan tayo ngayon nakapokus. Dapat naka-zeroed in tayo dun sa Word in this day. Amen. Kailangan maging sensitive tayo in this day. Sensitive sa Word. Why? Amen. This is it. Sa time pa yan ng prophet, nakita na niya. When the prophet himself, nagbibigkas na siya ng mga ganyang salita, alam niya, mangyayari yan sa unahan. Amen. When Isaiah spoke, it took 800 years before it happened. Ang prophet, 1963, 1965, ano na tayo ngayon, 2020. Napakaiksi. Amen. And we are so thankful. Nakikita na natin ang manifestation, ang fulfillment ng lahat ng kanyang sinasabi. We are the true and faithful witnesses in this day. Amen. Hindi lang understanding natin ang nakakakita, pati literal na mga mata natin atin nang nakikita yung pag-fall away. Amen. Why? It has to happen. The shocks shall fall away. Remember that shock is part of the truth. Amen. Alam niyo yung shock, yung balat. Amen. Nung inani, yung palay, kasama yung balat, yung ipa. Right? Tapos na yung pag-aani. Amen. Panahon na ngayon ng paghihiwalay ng ipa sa mismong bigas. Sinabi ba yan ng prophet? Yes. Hinihiwalay na yung ipa
Amen, doon sa butil. Amen, naalala nyo yung fan in Christ's hand? Tinatahip na ngayon yung mga butil at yung mga ipa natatangay-tangay na ng kung ano-anong mga turo, mga doktrina. Pero pag angat ng bigas, ang bagsak pa rin niya ay sa bilao. Alright? Amen. Yung mga ipa, pagtaas, ang bagsak sa labas. Iniipon din naman yon. Kaso lang, ipinapakain na sa mga lilitsunin ngayong Pasko ng mundo. Right? Ipinapakain na sa mga alaga. So, don't take me literally. So, nangyayari na ngayon, saints. So, lahat ng warn sa atin, lahat ng instruction sa atin, lahat ng mga hula sa atin, nangyayari na at tayo na mismo ngayon ang nakakasaksi. Now, sinasabi po natin to hindi upang tayo ay magmapuri, magmalaki, kundi ipinapahayag ito ng Panginoon upang magalak ang ating mga puso. Hindi ko sinasabi wala tayong pinagdadaanan. Lahat tayo po may pinagdadaanan. Wala po pwedeng tumayo dito magsabi wala siyang pinagdadaanan. Lahat meron, iba-iba. Yung iba, ang problema pera. Yung iba naman, hindi alam kung saan gagastusin. Grabing problema yun. Gusto ko lang masaya tayo, pero sa totoo lang yan mga kapatid, hindi na yan yung focus ng bride. Ang focus na ngayon ng bride, amen, yung pag-alis niya. Kaya siya masaya. Amen, lahat ng palatandaan, amen, lahat ng mga signs ay nakikita na ngayon natin sa ating panahon. So salamat sa Diyos, amen, sa kanyang biyaya. Amen, at may oras pa bibigay ko kay Brother Joed. Bless you, Brother Joed. Nung Sunday, grabe yung message. Amen, at I believe na patuloy na ipapahayag ng Panginoon ang kanyang panukala. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon ay hayag yung gawa ni Satan. At salamat sa Panginoon ay meron nang nagtagumpay. Diba? Yun ang kagandahan, may nagtagumpay na. Sabi nga, kanong nakarang linggo ay pinagtagumpayan na ni Leo. Salamat sa Panginoon, lahat ng gawa ni Satan ay hayag sa bride. At lahat ng katusuhan ni Satan, binuhos niya. Pero salamat sa Panginoon ay alam na ng bride. Mga kapatid, at sa katotohanan nga, ang bride ay nag-aantay na lang. Mga kapatid, siya ay nag-aantay na lang sa body change. Sapagkat siya ay handa na. Diba mga kapatid, nakita natin na nung nung linggo nga, sa nabasa ni Brother Eric sa book ni Rod, ay yung si Bada ay pinapahanginan sa gabi. Diba? At alam natin itong panahon ay gabi. At salamat sa Panginoon, sapat ang minsay sa gabi upang yung hindi bahagi ay liliparin. Diba mga kapatid? At talagang ang may iwan ay puro. Diba? Sabi nga ni Brother Eric, tayo ay inalis na ng Panginoon sa ganong kalagayan at walang ang inaantay na lang natin ay itong katawan na mapalitan. Diba mga kasalamat sa Panginoon, lahat ay nakita natin nung lahat ng katusuhan ni Satanas ay hayag sa bride. Kaya nga yung bride ay pag dinominahan mo yan ay nasasaktan. Diba mga kapatid, ayaw niya yung ganon, sapagkat maging ang Diyos man, ang Espiritu ng Diyos, pag ganon ay aalis. Kaya nga nakita natin mga kapatid na sabi nga kanina ay mayroong dumaan tayo sa ganong mga, pero salamat sa Panginoon, no? Inalis tayo ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na hindi mabahiran yung kanyang bride. Nakita natin walang ibang pinaglagyan ng kanyang pangalan maliban sa bride. Diba mga kapatid? Hindi niya pwedeng ilagay doon sa mga false bride. Diba? Nakita natin, ulitin natin yung basa yung 2 Peter mga kapatid.
Second Peter sa 2. Second Peter 2. Nabasa na to ni Pastor kanina. Ulitin ko lang sa Tagalog mga kapatid. Sa 2 din mag-start. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So nangyayari, di ba mga kapatid? At sa kasakiman sa mga mapagkunwaring salita ay ipapangangalakal kayo. Di ba? Grabe pala. Ipangangalakal kayo sa pamamagitan ng membro ay nagkaroon ng maraming tira. Di ba? Ginawang kalakal eh. At sa kasakiman sa mga mapagkunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yung gamit din ay yung salita, mapagkunwaring salita. Di ba mga kapatid? Na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Kahit nakita natin mga kapatid, itong scripture na ito ay natutupad eh. Mas lalo ngayon sa ating panahon. Di ba mga kapatid? Wala namang ibang gamitin upang ang lahat maliban lang din sa salita. Di ba? Kunting twist lang, kunting liko lang ng salita mga kapatid, at walang ibang makapagdadaya din doon sa mga hindi tutong bride, kundi yung salita na mismo na sabi nga kanina, yung gahibla lang. Ba, pero salamat sa Panginoon, yung bride ay hindi madadaya sa ganun, sapagkat inihayag na sa kanya kung sino siya. Nung nakita niya kung sino siya, nakita din niya yung hindi. Di ba mga kapatid, nakita din niya yung lahat ng taktika ni Satan. Kaya nga, grabe yung pagpasalamat natin sa Panginoon eh. Di ba? Sa daming mga doktrina, sa daming mga mensahe na naririnig mga kapatid, kung naririnig tayo ay lalo na pag makita natin eh. Di ba? Maaring noon hindi natin puro lang tayo amin, pero ngayon nakita na natin, sabi nga palagi natin, yung gahibla para sa iyo ngayon ay napakalayo na ng diferensya. Sapagkat binigay ng Panginoon yung tama eh. Yung tama at balansing kapahayagan. Di ba? Dati yung gahibla, salamat sa Panginoon, yung gahibla ngayon nakita mo na napakalayo para ng diferensya. At yun ang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Di ba? Mga kapatid, mayroon palang gawang ganon. Di ba? Na sinabi dito na ipangangalakal kayo. Ay grabe na gawa yan mga kapatid. Talaga nga hindi na yan, di ba? At wala namang ibang i-convert yung tao ay sa salita din. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, ikaw na ang pagpahayag ng Panginoon sa iyo, nakita mo. Ay, sa dami na ngayon makikita mo na mensahe, ganito, ganyan, ganyan. Ang tao ay nalilito na. Pero salamat sa Panginoon, ikaw ay hindi nalilito sa anumang doktrina ng tao lang. Sapagkat lahat yan ay pinagtagumpayan ng Diyos. Amen. Di ba mga kapatid? Sabi niya sa quote, look, each age produce such a crop. Every age has did it. Ano yun mga kapatid? Yung doktrina o katuruan ng tao. Bawat panahon ay may ganun. How much more sa panahon mo ngayon? Dito binuhos ni Satan ang kanyang cunningness, yung katusuhan niya. Amen. Every age has did it. And ours is no excuse. Mas lalo na ngayon sa atin. We have the same thing. And a greater age of it than all the other ages put together. Lahat ng katusuhan ni Satanan ay talagang binuhos dito. For this is the
for this is the ending of the world history. This is the great discrepancy that's ever been upon the earth, is on the face of the earth today. Nandito na. Bakit malapit na tayong paalis eh? Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols. Today, Jesus said in Matthew 24 that it would be so close. It would deceive the very elected. It was possible. Talk about discrepancy. Oh, it's so cunning. Satan is among the people, and just such a theologian, such a doctor of divinity, can teach that word almost perfectly. Pag sinabi mong word almost perfectly, ay nasa message yan. Kasi pag sinasabi mo nga, sa ibang denomination, malayo na sa iyo eh. Di ba? Pero dito, yung almost perfectly ay nasa message. Yun ang ginagamit din pala ni Satan. Di ba mga kapatid? Upang i-preach yung almost perfect, yung halos. Pero salamat sa Panginoon, ang bride ay hindi madalaya. Di ba? Such a doctor of divinity can teach that word almost perfectly. Nandito yan sa message. Kasi sabi kanina, yung denomination, napakalayo na yan. Di ba? Pero yung nagtuturo o nangangaral ng salita ay nandito din sa message. Word almost perfectly. Jesus said so. But just watch him. There will be somewhere said, well now, that wasn't for this. Oh yes, it is true. It is true. See, because God said it was. Panahon natin ngayon, grabe, mas higit pa ito sa panahon noon. Di ba? Kung mayroong katusuhan si Satan, mas lalo yung katusuhan niya. Pero salamat sa Panginoon, sa bride ay hayag na sa kanya. Di ba mga kapatid, yung mga hidden na agenda, hayag na ng bride yan, alam na ng bride yan. Sabi, maaring noon, hindi niya alam, siya ay pinangangalakal na pala. Pero ngayon ay hindi hayaan ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. At sabi nga kanina, ay yung nagdala ng daan ng katotohanan ay pagsalitaan nila ng masama. And the Holy Ghost today is not no third person. And the Holy Ghost today is not no third person. It's God Himself manifested in human flesh by the blood of Jesus Christ to sanctify a life that He might reflect Himself through. And they crucify that same word manifest. You understand? The crucifixion of Christ today is the people who will deny the vindicated and manifested Son of God among the people. Ayong pinako muli. Di ba mga crucifixion of Christ today is the people who will deny vindicated and manifested Son of God among the people by His things that He said would take place in this day by His word. See, now the same vindication would have to be the same if He's the same Son of God, because He said in John 12:12, now that the works that I do shall you do also. Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. If you abide in me, John 15, if you abide in me, and my words abide in you, just ask what you will, and it will give in to you. Yes, sir. Remember, they were very religious people that did that. They wasn't outsider. They were religious people of that day. And that's what's doing it today. Ganon din ngayon is the religious people. Same crucifixion, same thing today. They crucified Him, then sure, then they were rejecting God's word made manifest, accepting their creeds instead of the word. Is that what they're doing today? That's exactly doing the same thing today.
He was the Word, and they rejected the Word. That's one point I want you not to miss. See? Kung ang Panginoon, siya yung salita, ipinako nila, ganun din ang bride ngayon. Nabasa natin. Di ba mga kapatid? Ni-reject yung salita noon at i-reject din ang salita ngayon at pinako nila. Di ba mga kapatid? Saan? Yung sabi kanina ng Pedro. Yung sino yung may dala ng katotohanan ay pagsasalitaan ng masama. And when that's one point that I want you not to miss. See, I want you not to miss. He was the Word, and when they rejected Him, they crucified the Word. And then they and when they did reject Him, they finally crucified Him. And that's what they've done today. Reject the Word of God and accepted their creeds and has crucified publicly before their congregation and working of the Holy Spirit, and they're guilty and indict them in the name Jesus Christ. Ba? Salamat sa Panginoon. Tayo hindi na natin yan di ba? Talagang kung ganun yung gawa nila ay talagang ganun yung nila. Di ba? Kasi nasusulat yan na ganun ang ginagawa nila. Di ba? Kailangan nilang pakuin yung salita ng Diyos, yung word made flesh. Di ba? Yun yung papel nila Pero salamat sa Panginoon, tayo yung sabi nga kanina ay yung ang ating focus ay doon na sa pag-alis. Amen. 'Di ba? Sabi ng propeta, ganun din ang prophet 'Di ba? Ang tinutukan ng propeta ay yung pag-alis, hindi yung sa mga millions of dollars, sabi niya ganun. Kundi what my interest today is the going away of the bride. Amen. Ba? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Di ba? Kasi kung nandoon din tayo sa kalagayan na ganun din ang kinakain natin na salita, ay ganun din ang pag-aakala natin na yun ay tama. Pero salamat sa Panginoon, nilagay tayo niya sa tama at balansing kapahayagan. Amen. Di ba? At yun ay pangako ng Panginoon. Sapagkat sabi niya kanina, wala siyang ibang pinaglagyan ng kanyang pangalan maliban sa kanyang nobya. Amen. At salamat at isa ako doon. Amen. Di ba mga kapatid, yun ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Di ba? Aalis na lang ang bride, but ang sabi ng propeta, the church is continue preaching. Di ba? Pero tayo ay umalis na. Amen. Sila ay continue pa rin, papatuloy, nangangaral at nagpupunta sa mga tao, nag-aakalang sinave nila yung kaluluwa. Pero salamat sa Panginoon, bride, wala na. Ganun pinaglalangan yung tao. Di ba mga kapatid, nag-aakala na sila ay nasa tama. Di ba? Salamat sa Panginoon, ang bride ay tinayo ng Panginoon ng kanyang kapahayagan. Hindi kapahayagan ng tao. Sapagkat kung pahayagan ng tao yan, mga kapatid, ay yan, madaling masink yan. Pero yung kapahayagan ng Diyos ay walang sino man ang heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Di ba? Heaven and earth, but my bride shall not pass away. Ganon sinigurado ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat nilagay niya yung kapahayagan niya sa kanyang nobya. Di ba? Kung ang papel ng mundo, ay upang ipako siya, ay hayaan. Di ba? Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga kanina, yung focus ng bride ay yung pag-alis. Di ba mga kapatid? Ang focus ng bride ay ang pag-alis. Di ba? At yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa dami, ako nga lang, narating ako palagong pinagsasalamat sa Panginoon. Sa daming in time dito sa Pampanga, dito niya ako inilagay. That's my personal testimony. Dito niya ako nilagay at dito niya ako minolde. At dito ko nalaman kung sino ako. Di ba mga kapatid? Isang bagay yan. Di ba? Na malaman mo kung sino ka. Kung malaman mo kung sino ka, it conquers all. Alam mo kung sino ka Di ba mga kapatid? At higit sa lahat, pinagtagumpayan na ng Panginoon at may nagtagumpay na. Di ba? Ano lang sa'yo? To claim what He's paid. Kung ano yung binayaran niya.
Di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Wala tayong ibang mabanggit. Di ba? Sa daming mga message, sa daming mga stand ng message, ay salamat sa Panginoon at nandito ka sa tama. Di ba? Sa in time mga kapatid, ako na witness ko rin yan. Sa daming mga stand about ganyan-ganyan. Lord, salamat at nilagay mo ako sa tamang posisyon, sa tamang mensahe. Yun ang pagpapala mo sa Panginoon, mga kapatid. Kasi kung nilagay din ako ng Panginoon kung saan-saan man, yun din yung pinaniwalaan ko. Nag-aakala din ako na ito ay tama. Pero salamat sa Panginoon, ako ay kanyang pinili. Ako ay kanyang bahagi na kung saan inilagay niya ang kanyang kapahayagan. Inilagay niya ang kanyang pangalan. Di ba? Walang ibang nilagay na pangalan sa langit maliban lang sa pangalang Jesus Christ. At salamat that name ay nasa kanyang nobya. Ngayon mga kapatid, di ba? At kung sino man ang may dala ng pangalan na yan, ay hindi pwedeng idumina ng tao lang. Di ba? Sapagkat yan ay pure. Di ba? Kung pure, kailangan unadulterated word din ang kanyang kinakain. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Sa daming message, makita, lalong-lalo na kung itong patungkol sa kung sino itong bride. Pero kanina napakaliwanag eh. May binanggit pa nga ang prophet, yung Bible's bride. Salamat sa Panginoon. Yung iba, sa ganong kapahayagan, sa ganong pangangaral, sa ganong katuruan, talagang mabigat sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, that's nothing but the throne. Ba mga kapatid? Talagang nakita mo ang mundo, ang ginagawa ng mundo, ang ginagawa ng tao, gumagawa sila kung paano ito mapaganda, kung paano ito mapadami yung membro. Diba? Hindi nila alam ito ay powers ng powers sapagkat ang bride ay paalis na. Lalo na pag umalis na ang bride, wala nang biyaya. Right now, may biyaya pa. Di ba mga kapatid? Pero pag alis ng bride, wala nang biyaya. Sabi nga ng prophet, ang tao patuloy pa rin nangangaral. Pagdating sa time na yan, nag-aakala na sila ay nakapag-convert ng tao, nakapagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, di nila alam na ang rapture ay tapos na. Ang rapture ay tapos na. At salamat sa Panginoon, bahagi ka. Di ba mga kapatid? Bahagi ka na pinagpahayagan ng Panginoon sa huling panahon na ito. Sa daming mga doktrina ng tao na animoy totoo. Almost perfectly truth. Ganun pinaglalangan ng tao. Pero ikaw, nakita mo na napakalayo pala ng diferensya. Salamat sa Panginoon. Pinakita ng Panginoon kung pinakita ng Panginoon na hindi kayang kalikutin. Hindi kayang dayain ni Satan ang nobya. Diba? Yun ang isang bagay, mga kapatid. Marinig ka dito, rinig ka doon, ganon-ganon. Kahit sa mga post, ganyan-ganyan. Ay, ang masasabi mo, salamat Lord. Nilagay mo ako sa tama. Yun na lang ang masasabi mo eh. Sa daming ganito. Quote din ng ganito, ganyan. Scripture, ganito, ganyan. Diba mga kapatid? Kaya nga sabi ni Pastor ay sa kanila ay natiling litra lang. Pero sa atin hindi natiling litra. Ito ay nagmanifest. Mga kapatid, kaya nga binabati ko kayong lahat. Tayo ay paalis na, mga kapatid. Kunting na lang, as Brother John, sinabi ni Brother John, ang mundo ay, hayaan mo ang mundo na ganun, talagang ganun yan. Pero isang bagay na sigurado, ang pag-alis natin, mga kapatid. Kung doon ka nakatutok, mga kapatid, ay, lahat ng mga alalahanin mo ay, as long as nandito tayo, iniisip natin, pero pag doon ka nakatutok sa pag-alis mo, masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Kasi alam mong any moment from now, tayo ay aalis na eh. Diba mga kapatid, hindi nang patatagalin ng Panginoon to.
Di ba? Sabi ng propeta, one thing left. Ano yun? Yung pag-alis ng bride. Kaya magandang gabi at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa message niya patuloy na pinagkakalob sa atin. There's too much. Marami pang bagay talaga na in-install ang Panginoon sa atin. At kulang ang oras pang pagpiestahan natin yan sapagkat ang oras ay oras, ang eternity ay eternity. Pag-usapan mo ba naman ng eternity sa oras, talagang kakapusing ka. Di po ba? Ang malaga, nag-e-enjoy ka. Unlike nung iba ay hindi sila nag-e-enjoy. And once again, God reminded us how crazy this world is. No? Sorry for the word, but yun talaga, insanity is crazy. Insanity, at sinabi ng prophet na kung 100 taon pa ay kung pahintulutan pa ng Panginoon, we will be living in an insane institution. Diba? Magiging insane na ito. Now, when we say this world is crazy or insane, mga kapatid, I was thinking about paano ang mundo ngayon, ano ngayon yung umiiral sa mundo. Hindi man tayo lubos na nakakaalam ng mga detalye ng bawat bansa, kung ano nangyayari sa bansa. But with the help of science na lagi ngayon pinopromote nila, hini-headline nila kung ano yung mga general events ngayon sa buong mundo. Talagang tapos iaano mo sa Bible, mag-inventory ka. Talagang tumutugma siya sa salita ng Panginoon na kailangan na talaga itong wakasan ng madali. Hindi na magtatagal pa mga kapatid yung insanity. Now, when we think about yung insanity of yung nang nilalang, outside of this message, sagad na eh. Kasi wala tayong kompletong impormasyon kung anong kaya nilang gawin. Nagugulat na lang tayo pag may nababalitaan tayo. Kadalasan magtatanong, nagagawa yun ng bansa na yan, nagagawa na nila yung tao na yun. Name it, kung ano yung pwede nilang kayang gawin. Wala na talaga yung moralidad ng tao, sirang-sira na talaga. Now, think about yung mga nagkiklaim dito sa message. And take that word, yung insanity. Diba mas malala? Yung mundo yun eh. Pero pagdating dito, yung sinasabing they are not outsider, sinabi kanina, dito sila sa loob, and they missed it. Grabe yun. You get what I mean, saints? Those who claim, this insider, this borderline believers, I would say, in this hour, who have this parang pagkakataon na sana para hindi sila mapahamak, and yet sila yung makakaranas ng great disappointment. Kawawa sa isang banda, pero hindi tayo pusong mamon eh. Sabi ni Pastor kanina, di ba? Binigay ang Panginoon, hindi siya maghahatol hanggat hindi niya muna ihihayag yung kanyang salita. Di po ba? In other words, hindi nagkulang ang Panginoon. Pero hindi naman po pwedeng ilingid sa Panginoon na nasa nobya ngayon kung ano ang tunay na layunin ng mga nagpapanggap. Kaya nga ang opening scripture natin ay sabi ni Pablo, mula sa inyo rin. Hindi galing sa labas. Mula sa inyo rin ay may mag-aanyong tupa ng mga grievous wolves. Yung mapanila. Kasi yung way nila, mga kapatid, ay babalutan nila ng mga coating para magmukhang totoo. At ang malupit nun, mga kapatid, yung mga nasila nila, mga kapatid, ay aayunan sila sa kanilang paninila.
Hindi yung mukhang kawawa, aayunan sila. Kasi pag yung picture tinignan mo, yung wolves at saka sheep, hindi nga lang tunay na sheep. Kasi I don't believe na mayroong tunay na sheep na masisila. Di po ba? Hindi, nagpanggap lang or kaya naman nag-claim lang na sheep. Kasi walang sheep na, sabi ng Panginoon, walang isa man na makukuha si Satanas sa aking kamay. Kaya lang, dahil magkakasama na sila, inakala nila na sheep sila. Yung mga nasa loob din mga kapatid, na nagpanggap din na sheep, pero wolf talaga mga kapatid. Kaya nga ang admonition ng Panginoon, tingnan nyo ha. Kaya kayo, kung kayo ay tunay na sheep, huwag kayong lilinga-linga kung saan-saan. Huwag kayong aanga-anga. Masakit ano? Huwag kayong aanga-anga. Be attentive. Kasi nandyan yung mga wolves. Kapag ka ikaw, kung saan-saan yung pansin mo, wala ka sa flock. Not physically, not just physical. Kung wala ka sa physically, of course, kapag ka wala ka sa flock, yun yung target ng wolves eh. Yung wolves, kailangan siya mag-impersonate para stealth yung kanyang dating. Hindi siya mahalata yung pasok niya. Yung sugod niya mga kapatid, hindi siya mahalata. Di po ba? At ang masaklap nito, sa picture ng pag ginamit natin yung wolf at saka sheep, talagang i-devour nila yung sheep. Pero dito, yung spiritual application nito, umaayon pa yung sheep doon sa wolves. Di po ba mga kapatid? Di ba mga kapatid, witness tayo? Yung wolves, yung turo ng wolves, kakaiba na, anti-word na, so be it pa ng so be it yung sheep. Doon siya nasila. Di po ba mga kapatid? Yung isa naman, yung mga tunay na sheep talaga mga kapatid, dahil siya ay gagawa ang Panginoon ng sirkumstansya, ipapakita sa kanya yung, i-expose sa kanya si Satanas mga kapatid. Meron sa kanyang sa kalooban, meron siyang turning ng corner. Meron siyang U-turn. Ba, sobra na ito We witness lot of testimonies regarding those who respect their officials or pastors. Pero pagdating sa dulo na talaga hindi na nila malunok. Di po ba? Na-fulfill yung word, if that man live the word, live that man. Di po ba mga kapatid? I personal mga kapatid, respect the ministry until his last preaching. Di po ba mga kapatid? Wala akong inano doon. It's the office of God. Rinespeto mo yung tao na yan. Until such time mga kapatid na gumewang-gewang na yung hindi pwedeng susunod ako sa hindi stable. Hindi ko na alam kung anong statement niya. Di po ba? Nagbigay na ng mga pangalan, etc., etc., si ganito, si ganyan, si ganito, ganyan, hindi ganito. Pero nung chinek ng Panginoon, pinresent sa akin ng Panginoon yung tamang inventory, nagtali talaga, hindi nagtali yung statement. Yung word yun mga kapatid, now, maaaring matalinhaga, pero nangyari Nangyari talaga yan sa ating buhay, nangyari sa buhay ng mga Alpha Church yan, nangyari sa kanila at sabi nila, mangyayaring muli yan. Di po ba mga kapatid? Lahat tayo may mga experience na ganyan mga kapatid. Patunay lang na ang tunay na sheep ay hindi po pwedeng malapa ng mga wolves. Kasi ang target talaga ng sheep, yung mga nagkukunwaring, ang target ng wolves, yung mga nagkukunwaring mga sheep, madali lang yung masila yun kasi nagkukunwari lang eh. Kasi yung tunay na sheep, sabing ganun ng Panginoon, mahal na mahal niya yung sheep na yun, kaya pinagbili niya ng husto si Pedro. Feed my lamb. Para nang sa ganun, hindi sila aanga-anga. Di po ba? Hindi sila mga ngatwiran, ay hindi ko yan alam eh. Ay hindi ko kasi alam yan, hindi. I-equip sila ng Panginoon ng revelation. Para hindi siya madaya. Di po ba mga kapatid? Hindi sila pwedeng anuhin lang, gamitin ng gawing kalakal. Di po ba? Kasi hindi nag-aaksaya ang Panginoon ng effort, mga kapatid. Di po ba? Mayroon mga nag-try and they're still trying it. Pero hindi sila nagtagumpay. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. No? Sa konting panahon na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na sa paglilingkod, I would say, kaunting panahon lang. Hindi naman matagal eh. Di po ba? Unlike other church age,
sa mga ibang panahon mga kapatid, matagal. Tayo, konting panahon na lang yan. Di po ba? Yung drive or yung admonition ng Panginoon sa ating paghihintay ay hindi nabibilang na mahabang panahon. In fact, ang hangarin at ang puso natin mga kapatid, talagang positibo tayo na any moment from now mangyayari na. Hindi na ito magtatagal pa. I can't stop thanking God na nilagay ako sa panahon na ito, na masasaksihan ko itong panahon na hinihintay ng lahat. I can't stop thanking God. Papasalamatan ko yung Panginoon that I'm one of them. Isa ako sa pinili ng Panginoon na ilagay na masaksihan ito mga kapatid. Now, whatever it takes para makasama doon, number one, hindi ko pinagsikapan. Hindi ko effort. Di po ba? As your brother, naririnig natin sa pastor mga kapatid, na hindi talaga tayo pwedeng maglaro-laro ngayon. Hindi po pwedeng alanganin tayo. Kailangan, sinabi-sabi sa atin ng Panginoon, tiyak tayo sa ating pinanghahawakan. Hindi tayo hindi naninimbang pa rin hanggang sa ngayon, mga kapatid. Di po ba? Kasi hindi naman ang nagtitiyak ikaw. Ang Diyos ang nagtitiyak. Di po ba mga kapatid? At maraming mga pwedeng mangyari. May mga nangyari na hindi natin inakala. May mga nangyari na kung pwede lang ibalik natin pero hindi na pwedeng ibalik. Nasabi na yan, napangatawanan na yan, napanindigan na yun. Di po ba mga kapatid? And yet, there's something about the message that we're hearing na naririnig natin that keeps you, that yung nagpapanatili sa'yo na bumalik. Di po ba? Dumating tayo sa punto, mga kapatid, na ginamit natin yung sarili nating kaparaanan para matiyak kung ang paglilingkod na ba to ay tama. Pero, I'm saying this, hindi sapat. Hindi sapat. Until now, kung yun ang ginagamit natin pamantayan, na sarili nating kaisipan, ang ginagamit natin basihan upang tayo manatili or makatiyak sa ating paglilingkod, hindi pwedeng sumapat. Kailangan makaalis dun sa sarili mong kaalaman at maiwan ka dun, makulong ka dun sa kung anong plano ng Diyos sa mga elect lang niya. Di po ba mga kapatid, umalis ka dun sa kaisipan mo, kung ikaw lang mga kapatid, hindi mo ito kaya. Hindi mo talaga ito kaya hanggang titingin ka sa word. Wala kang ibang susundan kundi yung word. Di po ba mga kapatid, that's the only safety zone. Di po ba walang ibang safety zone, walang yung personal characteristic mo. Even your personalities, mga kapatid, ay kailangan mong i-drop eh. Sarili mong katwiran, kailangan mong i-drop eh. Sarili mong mga kaisipan, kung anong tumatakbo dyan mga kapatid, i-drop natin yan lahat mga kapatid. Magtatagpo tayo doon sa isang kaisipan at yun ay kaisipan ng Diyos. Until that time na dumating yun sa individual mga kapatid, hindi siya magkakaroon ng tunay na kapanatagan. Kaya mo sa sarili mo nasasabi mo, salamat ako ay isa. Hindi dahil ito talaga tama na talaga to, ito talaga tama na talaga to mga kapatid. Hindi ganun pag-agree. Remember, ang nag-agree yung seed. Yung seed nag-agree sa word. Yung word binibigay, naririnig mo yan every service. Wala kang hinalo dyan. Kahit ano pang narating mo, kahit kanino mo pa narinig yan mga kapatid, ang Diyos ay fresh nakikipag-deal. Di po ba mga kapatid? Tayo noon na hindi pa natin lubos na alam yan mga kapatid, dahil gusto lang natin word, fellowship, tanggap tayo ng tanggap. Kasi word yan, kahit na hindi pa natin naunawaan mga kapatid, until such time na binigyan tayo ng kalayaan na this time around, ayoko na ng halo-halo. Gusto ko nang mag-lead. Gusto ko i-lead ko kasi seryoso ako. Ang ililid ko sa inyo, home run. Hindi nagbabaka sakali. At habang nililid ko kayo sa home run, makikita nyo, ma-expose sa inyo, ang gawa ng iba naglalaro lang. May i-expose ko sa inyo, physical na mangyayari sa iba, ang prutas ng kanilang paglilingkod, so-called paglilingkod.
Nangyayari mga kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman, ina-update tayo ng Panginoon kung ano yung nangyari sa mga naglalaro dito sa message na ito. Diba? And even in this message, mga kapatid, mapapatanong ka na lang, saan nila pinagkukuha yun? Sino ka para sabihin sa kanila? Para i-conclude sa kanila kung saan nila pinagkukuha yan? Sino ka? Diba? Tama, kung sino kang talaga. Sino tayo para sabihin saan nila pinagkukuha yun? Diba, hindi naman tayo nag-aral, hindi naman tayo nagdig, hindi naman tayo umupo ng matagalang sa ministerial meeting, pero in-equip tayo ng Panginoon ng tama at balanse. Di po ba, hindi tayo nag-aaral, ay ganito, narinig ko na yan dati, narinig ko na yan dati. Yung narinig mo dati, kung hindi yan i-follow up ng Panginoon, mga kapatid, baliwala yan. Di ba mga kapatid, kung hindi yan i-follow up, i-straighten up yan yung alam mo mga kapatid. Kasi kung sinabi natin niya, alam ko na yan dati mga kapatid, anong ministry? Saan kang galing ministry? Hindi yun yung way ng Diyos. Ang way ng Diyos is my fresh ministry. Hindi natin inianak the ministry itself, the work of God itself. That's the only way mga kapatid, masigurado natin na ang naglilid sa'yo at ang paglilingkod mo mga kapatid is the work of the Lord. And I'm telling, as we go, maraming binabakla sa atin ng Panginoon. At hindi tayo malungkot doon. Minsan may mapait, minsan may masakit, pero masaya tayo doon. Kasi gusto tayong ituwid ng Diyos. Gusto tayong maging puro ng Panginoon mga kapatid. Mga kaisipan natin, yung mga pride, etc., mga kapatid, inaalis niya ng Panginoon mga kapatid. Di po ba? Tinanggap ng Panginoon yan, differences, personality, opinion, tinanggap ng Panginoon yan, it doesn't matter. Pero hindi siya nagtalukip-kip, nagbigay siya ng instruction. Sabi niya, kunin nyo ang isang kaisipan. Di po ba mga kapatid? And salamat sa Panginoon sa bagay na yun mga kapatid. Salamat, hindi na tayo maghirap magdig. Hindi tayo mahirapan mga kapatid, uwian na mga kapatid eh. Di po ba? Salamat sa Panginoon talaga. Walang humpay na pasasalamat sa Panginoon. Di po ba? Kasama ako, kasama ka, kabilang ka, masasaksihan ang lahat ng katuparan ng pangako ng Panginoon. Ang mga imposibleng bagay mga kapatid, ang mga realidad. Alam niyo mga kapatid, pag nire-repair ngayon yung Sodom, kung saan walang natira talaga doon, bata matanda, pag nire-repair si Gideon, pag nire-repair mga Biblia mga kapatid, dati parang ang hirap bumalik sa history. Kasi hindi mo alam kung walang magpaliwanag sa'yo, ano ba talaga nangyari doon. Yung kapahayagan, yung reading between the line, hindi mo makuha. Pero ngayon talaga mga kapatid, parang nandun ka sa eksena. Habang nakikipag-deal ang Panginoon, totoong nangyari ang lahat ng bagay sa Biblia. Totoong nahati ang dagat, totoo lahat. Nangyari mga kapatid, nandun ka talaga. Sinabi ng prophet yan, nandun ka nung mahati ang dagat. Di ba mga kapatid, nandun ka, personal mong nandun ka mismo mga kapatid. Kasi ngayon sa modern day ngayon mga kapatid, natabunan na ang Biblia. History na lang lahat yan mga kapatid. Parang imposible na kumikilos ang Panginoon. But more supernatural na kumikilos ang Panginoon ngayon, na meron siyang isinauli ang puso sa tunay na pananampalataya ngayon mga kapatid. Bakit? Meron siyang kinayaharap na hindi pa nangyari sa tanang panahon. Sa tanang buhay ng tao. Ano yun? Dadatnan siyang buhay ng pagbabago. Yung little group na ito, yung little flock na ito ay dadat ng buhay ng pagbabago. Think about it, saints. Think about it. Grabe yun mga kapatid. And we're sure we're one of them. Kaya dito mga kapatid, sa message na ito, walang kesyo-kesyo, walang ano mga kapatid, walang withhold. Ang kailangan mo, new birth. Pag wala kang new birth, di mo talaga ito maunawaan. Hindi mo masasabi ng, kunin mo na lahat, wag lang yung message na ito. Di po ba mga kapatid? Wag lang yung message na ito, kunin mo na lahat. Meron kang identification talaga dito sa message mga kapatid. Kapag nagkaroon ka ng new birth, imposibleng hindi ka makasabay. Imposibleng hindi mo maunawaan ang binibigay ng Panginoon. Imposibleng wala kang kagalakan mga kapatid. Imposibleng hindi malubos ang kagalakan mo pag may new birth ka. Yan ang sinigurado ng Panginoon. Kaya nga, new birth is Christ. Present tense yan. Is Christ. Not was Christ. Is Christ. We're blessed. We're blessed. Saturday, meron na namang gawain. I'm excited.
At higit sa lahat, excited na ako mga kapatid, uwian na. Any moment from now, nihintay ko na yung katok ng mga kapatirang nakatulog. Hinihintay ko na silang makita mga kapatid, sa totoo lang. Hinihintay ko na silang magpakita any moment from now. Wala nang natitira pa mga kapatid. Sila naglaro-laro na mga kapatid. I don't care. Naglaro-laro sila mga kapatid. Pero alam ko merong totoong tumatayo sa message. And I am so glad I'm one of them. I'm so glad. May mga nangyayari sa buhay ko, may mga lapses ako, may mga kahinaan, may etc. Ang malaga, may totoong message akong naririnig. Higit sa lahat mga kapatid, merong tumpak na message akong naririnig mga kapatid. Hindi man natin lahat yung buong impormasyon mga kapatid. Mahalaga yung main thing. Nandyan mga kapatid. Hindi tayo nawawala sa linya mga kapatid. And we're so blessed. That's the key. I'm telling you saints. Yung momentum na ito na binibigay sa atin na hindi po basta-basta. Huwag po tayong bibitaw doon sa momentum. Exceeding joy is rapture. God bless. Amen. Salamat sa Panginoon. Grabe talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi niya pinagkait itong kapahayagan na ito. Right? Amen. At ang susi really ay yung leadership ng Panginoon. Importante yung leadership ng Panginoon. Siguro, I remember a quote, Brother Eric. Sabi ng prophet, I believe in the leadership. I believe in leadership. Yan. I believe in leadership. Ito yung kailangan ng ma-recognize actually. Now I want to say that I believe in leadership. Dito nagfo-fall ang marami because of leadership. Right? Tao ang nag-lead. Dapat hindi tao, kundi Panginoon. Of course, we believe may gagamitin ang Panginoon na tao, pero tingnan natin how. But it is not the leadership of men I believe in. I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. Amen. Kaya kung walang Word, mga kapatid, remember, our headship is the vindicated Word of this hour. Yung Word, hindi mo yan pwedeng pigilan. Talagang mangyayari at mangyayari because why? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. I believe also that God has set men in the church. Men who are gifted by the Spirit. And they will keep the church in order. I believe that. I believe also that the church is ruled over by men that God sends to take charge. But that rule is by the Word. So that it is not men really ruling, hindi po tao, but the Spirit of God, for the Word and the Spirit are one. And we are so blessed. He leads us. And now, we are near to our destiny. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Nag-o-overflow yung joy natin. I pray, yun mga kapatid, ang madama ninyo. Kasi kung ganyan ang nararamdaman ninyo, any moment, sabi ng prophet, any moment. As a minister of this gospel, sinabi niya sa atin, I know one thing left. That's the going away. Amen. So salamat sa Panginoon. At ulitin ko po, humihingi ako ng paumanhin sa mga kapatiran. Nais ko man na lahat ay makasama. Ngunit dahil sa mga sirkumstansya ay medyo limitado tayo. But we will try to maging ma-stream o ma-live stream yung services para
makasubaybay pa rin yung mga kapatiran. So, if the Lord permits na maging okay ng lahat, meron doon malaking lugar pala sa San Leonardo, pwede nating pwede nating upahan. Siyempre, with the help of Brother Larry. Isang lugar doon pwedeng magkaroon ng social distancing if the government still impose the health protocol. Pwede yon. But sa ngayon ay medyo, lalo sa Manila ngayon, inire-require na naman nila yung face shield. Lalabas ka lang sa bahay mo, dapat naka-face shield. So hindi rin natin masisisi kasi ang virus na naman ay dahil lahat ay malayang lumalabas, ay tumaas na naman yung hawaan. So hindi mo masisisi yung gobyerno kasi wala na silang ibibigay na ayuda. Kasi naibulsa na ng mga politiko. So anyway, we will still obey kung ano yung implementation sa atin ng so yung mga brothers ay if pwede ay mas maaga. So mas maaga tayo so we can still prepare doon kung ano pang na kailangan na i-prepare. Mas pinaka-late sanang alis dito ay 7 o'clock. Kung kaya ng 6:30 mas mainam, kaunting sakripisyo lang para mas maaga tayo kung may mga darating doon na mga kapatiran. So salamat sa Panginoon. Yon, dito rin. At mamaya siguro we can talk para malaman natin kung sino yung mga pwedeng sabayan o kanino sasabay kung may mga space na pwedeng sabayan. So tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin yung Be Like an Eagle. Pinakita sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito upang tayo ay makapagtagumpay sa huling panahon. Just like an eagle, we fly above the skies and clearly see things that are to be. No matter what tide may come, no matter what happens to this world, our wings will leave us. Leave us high above the heaven, leaving all this world behind. Let us fly so high, we will meet the Lord in the skies. Be like an eagle, living in peace and trust those wings can lead him to all. He may be hard or luck in a case, he'll find a way out till he say and cry out, I can fly. I can fly beyond the heaven, leaving all this world behind. Let us fly so high, we will
can fly beyond the heaven. This world let us fly so high. Follow the sky. You can fly the heaven, living on this world behind. Let us fly so high. Salamat Lord sa iyong biyaya. Salamat Lord sa iyong mga pagpapala na pinagkakaloob sa amin Lord. Mga pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundo na ito. Ngunit Lord, sapat ito upang kami Lord ay magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso. At Lord, dalangin ko ng bawat narinig namin ngayong gabi ay maitanim sa aming mga puso at maging inspirasyon namin, Panginoon, na kung kami man ay haharap ng pagsubok, mga nalalabing mga pagsubok sa buhay na ito, Lord, hindi iyon makahadlang sa amin upang makapaglingkod kami sa iyo ng tapat, makapaglingkod kami sa iyo ng ayon sa iyong kalooban. At Lord, dalangin ko na sa gabi na ito, kung meron mang mga kahilingan, meron mga petition, Lord, sa iyo, ikaw nakakaalam, and I pray na ang bawat isa, alam na nila, Panginoon, kung ano ang kanilang gawin. Tulad ng ipinahayag mo sa amin, Lord, binigyan mo kami ng bibig, binigyan mo kami ng karunungan upang bigkasin, Lord, with faith in our hearts, ang mga ito sapagkat ikaw, Lord, ang nagsabi, you will honor our word. Kaya salamat, Lord, kami muli ay pansamantalang mag-iwahiwalay. Dalangin ko ang iyong pag-iingat na makauwi ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. Baon, Lord, ang kagalakan na tinanggap sa pamamagitan, Lord, ng kapahayagan ng iyong mga salita. At dalangin ko, Lord, na ikaw din ang patuloy, Panginoon, na maglagay ng desire sa puso ng bawat isa na patuloy na tumungo sa dakon na ito upang patuloy, Lord, na subaybayan, pakinggan ang mga huling mga habilin bago namin, Lord, i-receive ang kapunuan ng iyong mga pangako. Maraming salamat, Lord. Patuloy mo ring pagpalain ang mga kamay na ginagamit mo sa kanilang pagsuporta sa ministry na ito at patuloy na ibalik, Lord, ng higit pa sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat. I give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa, mga kapatid.